Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po! Nakakatakot na masamang hari ang pinuno ay talagang natakot sa isang matandang lalaki na muntik na siyang umihi sa kanyang sarili. Sinimulan pa niya ang kanyang pinakamabilis na takbo at tumakbo para sa kanyang buhay. Nang si Lasho ay nakikipaglaban sa Fish Dragon Village, nagpasya siyang agad na pumunta sa Berdeng Jade Altar. Kumaway siya at tumawag, kagalang-galang na CIU Honor. Masayang tumugon si CIU Honor at lumipad sa likod ni Bayan, sumusunod sa utos ni Lasho. Si Bayan at ang espada ay umakyat sa langit sa isang iglap. Nang makita ni Ming Shirin na aalis ang kanyang amo, nagmamadaling sumigaw, "Amo, paano kami?" Akala niya tatawagan ng amo ang White Shirt para sumakay sila. Itinuro ni Bolerio si Deng Fansho at sinabi, "Dalhin mo siya, lumipad kayo mag-isa." Nang marinig ito, natigilan sila ng ilang segundo bago sumagot, "Alagad po." Lilipad ang alagad sa abot ng kanyang makakaya. Napansin ni Duan Muxiang na nakatingin sa kanya si Ming Shirin na may masamang intensyon, kaya umiling siya at sinabi, "Huwag mo akong tingnan, kailangan ko ring lumipad." Nang marinig ito, nagpakita si Ming Shirin ng inosenteng ngiti, "Pangatlong nakatatandang kapatid, hindi ko iyon ibig sabihin. Mas malalim ang iyong kapangyarihan at kultibasyon, at mas mabilis kang lumipad, kaya nakatatandang kapatid, dalhin mo ang taong ito para hindi ako makabagal sa amo sa aking mas mabagal na bilis." Matapos marinig ito, kinamot ni Duan Muxiang ang kanyang baba, iniisip na may punto ito. "Hawakan mo ang aking Overlord Spear para sa akin." Pagkatapos niyang sabihin iyon, kinuha niya si Deng Fanchio at tumalon sa langit. Ang Overlord Spear ay tumitimbang ng ilang daang kilo, at nang hawakan ito ni Ming Shirin, agad siyang nagsisi. "Nakababatang kapatid, ano ang tinitingnan mo?" "Ayos lang, darating na ako." Bulong ni Ming Shirin at nagmadaling sumunod. Kalaunan, mas mabuting dalhin si Deng Fanchio. Dalawang bahaghari ang kumislap sa langit sa itaas. Sa ibaba, nagsimula ring maglakad ang Elephant King nang hindi lumilingon. Sumisid siya sa gubat. "Elephant King, huwag kang aalis." Naiwan lamang ang dalawang alagad ni Deng Fanchio na nawalan ng kakayahang lumaban. Pagkatapos, ang mga bitag ng pangkukulam sa ibabaw ng ilog ay mabilis na kumalat sa buong Port Bayan tulad ng isang bulalakaw na tumawid sa langit. Nagtanong si CIU Honor kung dapat silang maghintay. Umiling si Lasho, nagpapahiwatig na hindi na kailangan. Ang pagbili ng bilis upang makarating sa Berdeng Jade Altar ay halos 2 oras lamang. Ang oras na ito ay maaaring gamitin upang ayusin ang mga baraha sa kamay upang harapin ang mga potensyal na sitwasyon. Sa isang pag-iisip, binuksan ni Lasho ang panel at nalaman na mayroon siyang 4,812 merit points sa kabuuan. Pagkatapos, sinuri niya ang kolum ng item at nakita niya na ang presyo ng Deadly Strike ay naging 600. Hindi niya napigil ang sumanghal, paano ito posible? Nang makita siya ni CIU Honor na nakakunot ang noo at nakatitig, medyo naguluhan siya. "Amo, ano ang nangyari? Sino ang nagalit sa amo? Dadalhin ko siya rito at pupunitan." Ikinaway ni Lasho ang kanyang kamay at bumalik sa kanyang kalmado. Tumataas ang presyo ng Deadly Strike, ngunit ang presyo ng Impervious ay nananatiling 500. Mula dito, makikita na ang mga presyo ay malamang na nagbabago sa paggamit. Marahil iniisip ng system na ang card na ito ay masyadong makapangyarihan, kaya may mga ganitong paghihigpit. Hindi niya ito masyadong nagamit noon kaya hindi tumaas ang presyo. Ang ganitong makapangyarihang tool card ay hindi kasing simple ng inaakala. Pagkatapos ng lahat, hindi maaaring magkaroon ng ganitong malaking butas kung palaging nakapresyo ito sa 500 points. Sa pamamagitan lamang ng Deadly Strike card, mapapatay ang lahat ng eksperto ng Nascent Divinity Tribulation Realm. Gayunpaman, sa kabutihang palad, hindi masyadong malaki ang pagtaas ng presyo at katanggap-tanggap. Hinihikayat din ako nito na huwag masyadong umasa sa mga tool card. Dapat kong mabilis na mapahusay ang aking sariling lakas. Dapat akong kumuha ng isa pang Deadly Strike card bilang backup sa hinaharap. Kailangan kong maging mas maingat kapag ginagamit ang Deadly Strike.
Sa pagkalkulang ito, baka magamit ko ang mga defensive cards sa hinaharap. Iniisip ito, nagsimula siyang mag-scroll sa panel. Nakakagulat na nakahanap siya ng mga bagong card sa column ng tool. Absolute Healing, ang paggamit ng card na ito ay maaaring magpagaling ng 30% ng mga pinsala. Presyo, 300 merit points. Thunder Seal, kapag ginamit ang card na ito, ay activate ang Thunder Seal, o may 50% pagkakataong matamaan ang target, 30% pagkakataong masugatan ang target, 10% pagkakataong malubhang masugatan ang target, 1% pagkakataong mapatay ang target. Presyo, 100 merit points. Matapos basahin, walang magawa si Lasho kundi umiling. Ang mga ito ay medyo walang silbi na mga card. Tungkol sa pangalawa, mas nakakatawa pa. Ang 1% pagkakataong pumatay ay hindi kasing ganda ng Deadly Strike. Mula sa pattern ng mga tool card na ibinigay ng system, ang mga huli ay tila mas walang silbi. Maliban sa pagbili ng avatar, tila mas mabuting magsugal, ngunit hindi ito ang tamang oras para doon. Sa sandaling ito, pinaalalahanan ni CIU Honor, "Amo, papalapit na tayo sa Berdeng Jade Altar." Agad na nagbigay ng utos si Lasho na pumunta sa silangan. Nagtataka si CIU Honor, bakit tayo pupunta sa silangan? Malamig na sinabi ni Lasho, kung ang mga ngalakal na si Zhu Honghong ay naghihintay sa ambush dito, haharapin ko siya sa daan. Nang marinig ito, itinuro ni CIU Honor ang kanyang braso, tuturuan ko ang mga ngalakal na ito ng leksyon para sa amo. Ang mga puwersa ng ikawalong ay karamihan ay mga mababang antas na practitioner at mga ordinaryong tao. Upang kabkuban ang Berdeng Jade Altar, kailangan nilang maging matalino. Sa paghusga sa kanyang katalinuhan, labis siyang pinahahalagahan, kaya dapat may gabay mula sa iba. Nakikita natin na nasa likod tayo nito. Ang Berdeng Jade Altar ay matatagpuan sa mataas na lupa at nakahiwalay, kaya ang pag-atake ng apoy ang pinakamahusay na diskarte. Ang kagubatan sa silangan ay ang lugar upang magsimula ng apoy. Mabilis si Bayan, at sa maikling panahon, nakarating sila sa silangang bahagi ng Berdeng Jade Altar. Sa ibaba, ang kagubatan ay magulo, at isang grupo ng mga tao ang naglalaban. Napansin ni Lasho na lahat sila ay mababang antas na labanan, at limitado ang kanilang kapangyarihan sa pagpatay. Nahulaan niya na natuklasan na ang plano ng mga ngalakal. Nang makita ang sitwasyon, nagmadaling sumigaw si CIU Honor, "Amo, bumaba tayo. Gusto ko ring lumaban." Lumalabag ka sa linya, hindi napigilan ni Lasho na pag-alitan siya. Masyado ko siyang pinapalayaw nitong mga nakaraang araw, nagiging lalong suwail. Naiintindihan ko ang aking pagkakamali, agad na naging mas masunurin si CIU Honor pagkatapos mapag-alitan. Inutusan ni Lasho si Bayan na magpatuloy sa paglipad. Sa sandaling ito, may isang figure na lumipad sa kanilang harapan sa mababang altitude. Sa isang sulyap, nakilala ni Lasho ang nasa unahan bilang ang ikawalong alagad ng Heavenly Demon Pavilion, si Zhu Honghong. Traidor! Sigaw niya at ginamit ang isang binding cage card. "O Diyos ko, si Amo!" Natakot si Zhu Honghong nang makita ito. Isang malaking gintong lambat ang mabilis na bumaba. Sinubukan ng takot na si Zhu Honghong na tumakas para sa kanyang buhay. Masama ito, naisip niya. Hindi niya inakala na makakasalubong niya ang kanyang amo sa Berdeng Jade Altar. Traidor! Sa malakas na sigaw ni Lasho, isang higanteng gintong lambat sa langit ang humabol. Ang mga cultivator na naglalaban sa ibaba ay natigilan sa eksena. Tumango si Lasho sa kasiyahan, tila nag-trigger ako ng probabilidad. Medyo maswerte ako, siguro dapat akong bumunot ng premyo muna. Nang marinig ang mga bulong ng amo, nagtanong si CIU Honor nang may pagtataka, "Amo, ano ang iyong bubunutin?" Hindi sumagot si Lasho, ang kanyang atensyon ay nasa kay Zhu Honghong. Ngunit sa sumunod na segundo, ang nakamamanghang gintong lambat ay biglang nawala. Ang mga cultivator na nakasaksi nito ay lubos na nagulat. Kumunat ang noo ni Lasho, ang card na iyon ay nagkakahalaga ng 200 merit points at basta nawala. Dapat ko bang subukan ang isa pa? Paano kung hindi na naman gumana? Ang tool card ay may 30% pagkakataon lamang.
Kung lahat ay masasayang, hindi ba malaking kawalan iyon? Si Zhu Honghong, nagulat pa rin, ay mabilis na tumakas, iniisip, sadyang pinakawalan ba ako ng amo? Dapat akong tumakas habang kaya ko pa. Ang kanyang figure, tulad ng kidlat, ay tumawid sa ilang bundok sa isang hininga. Ang kanyang bilis ay halos katumbas ng isang tao sa nascent divinity tribulation realm. Medyo nag-aalangan si Lasho. Sa kanyang maalamat na sakay na si Bayan, maaari niyang habulin kung gugustuhin niya. Ngunit upang mahuli si Old Eighth, kailangan niyang gumamit ng tool card. Bagaman malakas si CIU Honor, medyo mahina siya kumpara kay Old Eighth. Dagdag pa, hindi maganda ang sitwasyon, baka kailanganin niya siya upang protektahan siya. Ang paghuli kay Old Eighth ay hindi magiging masyadong mahirap. Kalimutan na, huhulihin ko siya mamaya. Ang traidor na ito ay maswerte sa pagkakataong ito. Kapag nahuli ko siya sa hinaharap, susubukan kong bumunot ng premyo. Nang makita ang sitwasyon, mabilis na sumigaw si CIU Honor, "Amo, bilisan mo." Nakakatakas siya. Tumatakas ang traidor. Umiling si Lasho, nagpapahiwatig na okay lang. May iba akong mga bagay na dapat asikasuhin. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang boses na tumatawag ng Grandmaster ang umabot sa kanyang mga tainga. Sinundan niya ang tunog at nakilala ang tao. Siya si Duan Musheng mula sa Demon Slaying Sect na nakilala niya sa Runan Sacred Altar. Nakababatang henerasyon Duan Musheng ay nagbibigay-pugay sa Grandmaster, bati ni Duan Musheng. Tila kakaiba para sa isang tao mula sa demonic path na lumitaw sa Berdeng Jade Altar, medyo wala sa lugar. Kalmadong nagtanong si Lasho, ang Demon Slaying Sect ay palaging magkasalungat sa righteous path, bakit ka narito? Magalang na sumagot si Duan Musheng, ang aming pinuno ng sekta ay narito upang makipag-usap kay sect leader Zhang tungkol sa pagsasanib puwersa laban sa mga pinuno ng demonic. Ako ay sama-sama lamang sa kanya. Hindi ko inaasahan na magkaroon ng kapalaran na makilala ang Grandmaster dito. Sa oras na ito, ang mga labanan sa ibaba ay nagsimulang hamupa, na may maraming cultivator na umatras tulad ng isang humuhupa na alon. Nagtatakang nagtanong si Lasho, ano ang nangyari? Tumigil si Duan Musheng sandali bago sumagot, ang pagbisita ng Demon Slaying Sect dito ay dapat na lihim. Gusto naming iwasan ang pagkuha ng atensyon at naging maingat kami sa buong daan. Gayunpaman, hindi namin inaasahan na ang aming mga galaw ay malalaman. Ang mga aksyon ni Zhu Honglong ay nagpabatid nito sa lahat. Tila walang saysay na itago ito ngayon. Pagkatapos ay tapat niyang ipinaliwanag kung paano nalantad ang kanilang mga galaw at kung paano inudyukan at inakit ng masamang hari ang marami mula sa righteous path upang salakayin ang Demon Slaying Sect. Sadyang inihayag pa ng masamang hari ang kanyang lokasyon upang makaakit ng mas maraming righteous cultivator, na nagdulot ng malalaking casualty. Tumango si Lasho, naiintindihan ang sitwasyon. Hindi magkakaroon ng utak para dito si Old Eighth. Malamang, ito ay isa na naman sa mga pukana ni Old Seventh. Nag-alangan si Duan Musheng sandali bago magtanong, Grandmaster, bakit hindi mo hinuli ang masamang hari kanina? Ang paghuli sa kanya ay makapagpapalinis ng pangalan ng aming sekta. Nagtaka si Lasho. Nagbigay si Duan Musheng ng nakakahiyang ngiti. Ang aming Demon Slaying Sect ay itinuturing na bahagi ng demonic path. Ngayon, sa pakikasama sa Orthodox Taoism, hindi ba kami nag-aanyaya ng panunuya? Ang paghuli sa masamang haring ito ay magiging isang malaking merit. Ang lahat ng atensyon ng righteous path ay tatutok sa masamang hari. Sumagot si Lasho ng may kalmadong ugali, mahusay mong kinalkala ito. Demonic path na humuhuli sa isa pa mula sa demonic path, isang magnanakaw na sumisigaw upang hulihin ang isang magnanakaw, nakakatuwa. Nang marinig ito, nagmadaling nagtanggol si Duan Musheng, Grandmaster, pinatay ng Evil Sky Pavilion ang pangalawang pinuno ng aming Demon Slaying Sect. Ang paghuli sa masamang hari ay magpapantay lamang sa amin. Hindi ito tungkol sa isang magnanakaw na sumisigaw upang hulihin ang isang magnanakaw. Nang marinig ito ni CIU Honor, itinuro niya ito sa kanya na may malamig na mukha, ikaw ang magnanakaw. Sa normal na sitwasyon, kung si Duan Musheng ay insultuhan sa kanyang mukha,
Malamang na magagalit siya. Ngunit sa presensya ng Grandmaster, hindi siya maaaring gumawa ng eksena at maaari lamang pilitin ang isang ngiti. Tama ka, kahit anong sabihin mo ay tama.